Panginoon, sabi ninyo, magre-retiro na kayo. Lunok. Pero kakalaban ninyong lang sa digmaan ng mga Diyos at demonyo. Ang mga landas ng immortal at demonyo ay pawang sumuko na. Pinuno ng lahat ng mundo. Kaya nga, tapos na ang laban. Araw-araw, may dumarating para magbigay galang. O may lumalapit para hilingin akong kumilos. Nakakainis. Ano po ang balak ninyo gawin? Naalala ko, may ilang sekta sa kontinente ng Leon, hindi ba? Ilang pangalawa at pangatlong antas lang na maliliit na sekta. Wala nang umaabot sa antas ng pagsasanib. Sakto, pupunta ako roon para maghanap ng sekta at maging alagad. Panginoon, kayo po ang magiging alagad. Sa isang daliri ninyo. Kaya ninyong durugin ang sekta na yon ng 10,000 beses. Panginoon, anong karapatan ng abang lingkod na tulad ko? Tama na ang daldal, alis na ako. Tandaan, huwag magpadala ng tao para sumunod sa akin. Kung may mga api po sa inyo. Sa tingin mo, sino ang mga api sa akin? Kontinente ng Leon. Hindi ko alam kung saang sekta ako dapat sumapi. Ito ang dating ng isang malaking sekta. Nais kong sumapi sa sekta ng Luofeng. Edad, antas ng paglilinang. 18 taong gulang, antas isa ng Chi Refinang. Antas isa ng Chi Refinang. 18 taong gulang, antas isa ng Chi Refinang. Sa ganyang talento mo, hindi ka tatanggapin ng sekta ng Luofeng. Pero napapansin kong may tindig ang mga alagad ng inyong sekta. Nagkaroon ako ng paghanga. Ano ang silbi ng paghanga? Sa sekta ng Luofeng, ang pinakamababa para sa mga alagad ay antas 5 ng Chi Refinang. Ang ganyang tulad mo, tumingin ka na lang sa katabi. May isang sekta na tinatawag na sekta ng Kangwo, mas marami pa ang mga nakatatanda kaysa sa mga alagad. Dapat tatanggapin ka nila. Katabi. Maraming salamat po sa payo ninyo. Medyo mas kawawa ito kaysa sa inaakala ko. Nandito na rin lang ako. Pasok ka at umupo ka. Gustong sumapi ng binatang ito sa aming sekta ng Kangwo. Opo. Anong antas ng paglilinang? Antas isa ng Chi Refinang. Napakaganda. Saan banda? Maganda dahil walang makikipag-agawan sa iyo. Sa ngayon, ang sekta ng Kangwo namin ay puno na kung tutuusin. Kasama ako, 8 lang kami sa kabuuan. Kasama na roon ang tagawalis. Ikaw ang ikawalo. Ang alagad na si Shen An. Nagpupugay po ako, tagapamahala. Ito ang iyong plague. Mula ngayon, isa ka ng panloob na disipulo ng sekta ng Kangwo. Tama. Kaka-register mo lang ba sa sekta ng Luofeng? Paano ninyo nalaman? Sa daang yon, halos lahat ng dumadaan. 9 sa 10 ay tinanggihan ng sekta ng Luofeng. 30 taon na akong nakabantay dito. Naghihintay lang akong pulutin ang mga napalampas ninyo. Iyan ang trato sa mga panloob na disipulo. Kung hindi, gusto mo pa ba ng tratong parang prinsipe? Halika, ipapakita ko sa iyo ang tutuluyan mo. Pumili ka ng kwartong gusto mo. Bahala ka sa sarili mo. Ayos din ang sekta ng Kangwo. Kapatid na Shen, kapatid na Shen. Bangon na, kapatid na Shen, oras na para kumain. Narito na. Hahaha, ikaw pala ang bagong kapatid na Shen. Ako si Zhou Taizu. Ako ang iyong dakilang kapatid. Kahapon, sinabi sa akin ni tagapamahala Chen na may bagong dating. Maaga ko nang nahati ang mga panggatong. Para mabigyan ka ng mas maraming oras para matulog ng mahaba. Salamat, Kuya Joe. Huwag na, huwag na. Tara, kain na tayo. Ikaw ba ang bagong dating na bunsong disipulo? Ako si Lin Ching. Pangalawa sa ranggo. Tawagin mo na lang akong Ate Lin. Ate Lin, ako si Shen An. Hehe, natulala ka na, ano? Si kapatid na Lin ang beauty queen ng sekta ng Kangwo. Noong panahong yun, ang engranding sekta ng Luofeng sa kabila. Sadyang nagpadala ng tao para kunin siya. Pero matigas ang ulo niya, hindi siya sumama. Kuya, ha. Kalokohan lang ang sinasabi ng kuya mo. Kain na tayo, lumalamig na ang lugaw. Kuya Zhao, ikaw na. Kapatid na Shen, ito ang tuntunin ng sekta ng Kangwo. Sa kalan, isang palayok lang ng medicinal lugaw ang pwede kada araw. Pampalakas ng chi at pampakalma ng isip. Magsimula tayo kay kuya. Palit-palit tayo sa pag-inom, ang huling lagok ay para sa iyo. Masarap. Simula ngayon.
Si Shenan ang bunso ninyong kapatid sa sekta. Pang-apat sa ranggo ng mga panloob na disipulo. Kayong mga kuya at ate, gabayan ninyong mabuti siya. Walang problema, ako na ang magtuturo sa kanya magputol ng kahoy. Ang palakol ko, sobrang husay gamitin. Sa paggawa ng elixir, pwede siyang manood. Sa susunod na buwan, may pagtitipo ng mga sekta sa kondado ng Kangwo. Mahigit 10, malalaki at maliliit na sekta ang pupunta. Nakatanggap din ng imbitasyon ang sekta ng Kangwo natin ngayong taon. Totoo. Noong mga nakaraang taon, hindi ba lagi nilang sinasabing dukha tayo? Kaya nilalaktawan na lang nila tayo. Ngayong taon, hindi na nila tayo nilagpasan. Sila mismo ang nagpadala nito. Sinabi nilang sana raw ay pamaron ang sekta ng Kangwo. Pupunta ba tayo? Oo, pupunta. Bakit hindi? Hindi lang tayo pupunta. May isasama pa tayong mga tao. Sa pagkakataong ito, kayong apat ang isasama ko lahat sa Qing Yuntay. Para makita ninyo ang mundo. Haha, kailangang ikandado ba ang main hall? Kahit hindi, wala ring saysay. Kayang sipin ng asong gala sa kabila at mabuksan yun. Wala ring masyadong mapipitas sa loob. Pati daga, iiyak na lalabas. 3 araw pa lang mula nang pumasok sa sekta. Halos kabisado ko na ang yaman at kalagayan ng sekta ng Kangwo. Sa ilalim ng sekta, may 3 munang espiritual na bukirin. Ang itinatanim ay pinakapangkaraniwang unang antas na espiritual na palay. Sapat lang ang ani para maitawid ang ilang tao. Sa mga gamot at elixir, mas lalong kapos. Puro salalay at tiyaga ni Zhao Shuyan. Ang kanyang paggawa ng elixir ay may 30% tsansang magtagumpay lang. Ang nagagawang Jukidan ay magaspang ang kalidad. Ang bisa ng gamot ay hindi man lang umabot sa 60% ng sa malalaking sekta. Nakapagsulat lang hanggang sa antas ng pagbuo ng pundasyon, tapos putol na. Hindi nakapagtatakang walang lumalabas na mga eksperto. Mukhang may problema talaga sa lugar na ito. Kaya hindi nakapagtatakang walang lumalabas na mga eksperto. 8 sa sekta, magaganda ang talento. Nasa yugto pa rin ang pagbuo ng pundasyon. Mukhang kailangan ko talagang tulungan ang sekta na ito ng maayos. %30 dapat sapat na para makalusot sila sa susunod na antas. Masyadong halata, madaling mapansin. Kapag masyadong kaunti, wala ring silbi. 30% lang, sakto na. Mas masagana ang espiritual na chi ngayon kaysa kahapon. Baka panahon ng tag-ulan. Umaangat ang tubig mula sa ilalim ng lupa at kabundukan. Sa isang hulno, 4 ang nabuo. At ang kalidad na ito, malamang dahil sa tubig. Nag-iba ang konsentrasyon ng espiritual na bukal sa likod ng bundok. Kapatid na Shen, may napulot kang kayamanan. Saan namang likod ng bundok? Gumuho ang bangin. Ang loob ay nabunyag. Hindi bababa sa daan-daang taon. Kalahati ay para kay kapatid na Zhao sa paggawa ng elixir. Ang kalahati ay dadalhin sa pamilihang bayan para ibenta. Pero hindi ako marunong tumuwaran. Noong huli, nang ibenta ko ang spirit na palay, naloko ako ng husto. Ako na lang ang pupunta, ilang araw ka pa lang dito. Bago pa ako dito at di ko kabisado ang lugar. Kuya, magtiwala ka sa akin, kaya ko. Mag-ingat ka ng husto. Kapatid. Magkano ang kahoy na Qingling? 5 batong espiritu na mababang uri bawat isa. Sa pamilihan, karaniwan 4 lang. Patay na kahoy na daang taon na. Nariyan ang spirit na enerhiya. Mas matatag ang pag-alkaymaya kung gamit ang puso ng kahoy. Ang natitira, 3 ang kukunin ko. Saang sekta ka ba? Sekta ng Kangwo, ha? Iyong sekta ng mga pulubi. Kung bibilhin mo, magbayad ka ng batong espiritu. Kung hindi ka bibili, huwag kang hamarang. Kung ayaw niyang magbenta, ibenta mo sa akin. Swerte mo pa nga. Ito ang kukunin ko. Oy, kapatid, ang talas ng mata mo. Ito ay iniwan ng sinaunang immortal. Pinakagandang kasangkapang mahika, ha? Oh, ano, ayos ba? Hindi naman nakipag-away si kapatid Shen sa mga mapagsamantalang negosyante sa lungsod, di ba? Ilang batong espiritu ang nakuha mo sa pagbenta? 68 bato. Kapatid Shen, umamin ka ng tapat. Sinira mo ba ang pwesto nila? Karaniwang bentahan lang. Nakita nilang maganda ang kalidad ng kahoy natin. Sila na mismo ang nagtaas ng alok. Tapos gumastos pa ako ng 8 batong espiritu para sa merienda sa tabing daan. Bumili ako ng ganitong bagay. Itong kalaw-angin at basurang bakal. Kailangang 8 batong espiritu. Tiyak na naloko siya ng isang pulubi sa pamilihan. Kuya Zhao, marami ka ng alam at malawak ang karanasan mo. Halika at tingnan ang ukit sa ilalim ng kalderong ito. Parang may kakaiba. Ang direksyon ng mga guhit dito.
Parang nakatala ito sa mga sinaunang aklat. Matagal na itong naputol. Minanang sinaunang mababang antas. Mga natitirang ugat ng sinaunang porma sayon ng higanteng espiritu. Isang nawawalang porma sayon. Totoo ba? Ito lang nasirang bagay. Ngayong gabi, huwag ninyong akong tawagin para kumain. Sino ang mangangahas na kumatok sa pintuan ko? Lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Mukhang lumala na naman ang kabaliwan ni kapatid Zhao. Sa tindi ng pagpupursigi ni Zhao Shuyan sa pananaliksik, maaari nang buhayin ngayong gabi ang sinaunang porma sayon sa loob ng kaldero. Pagdating noon, hindi bababa sa isang malaking hakbang ang tataas ng husay ng paggawa ng elixir ng sekta. Isang buwan. Hindi naman ganoon kahaba. Hindi rin naman ganoon kaikli. Pero para sa sekta ng Kangwu, sapat na. Sa wakas, nakuha na ni Zhao Shuyan ang sinaunang pormasyong pangtipo ng espiritu sa loob ng tansong kaldero. Hinukay niya mula sa bante ng kalawang at putik. Ay, sinaunang porma sayon. Totoong sinaunang porma sayon. At maaari pa rin gamitin. Kapag nagising ang tansong kaldero, ang espiritong enerhiya sa ilang li sa paligid ay hihigupin ito papasok sa pugon. Ang tsansa ng tagumpay sa paggawa ng elixir ay biglang tataas. Unang bagay. Nagising na ang elixir. Ikalawang bagay. Hindi rin tumigil ang munting bukal ng espiritu sa likod ng bundok. Pana-panahong aktibo ang ilalim na ugat ng espiritu. Normal lang. Pwede na kahit pana-panahong gumagalaw. Kung gusto niyang isipin ng ganoon, hayaan mo siyang mag-isip ng ganoon. Kapag nasa ayos na ang mga yaman, ang unang hindi makapagtimpi ay si Kuya Joe Taizo. Naka-breakthrough na ako. Kuya. Ikawalong antas ng paglinang ng chi. Kapag tama na ang kondisyon, kusa itong mangyayari. Ang huli ay si Lin Ching. Hindi siya umaasa sa pakikipaglaban. Hindi rin siya umaasa sa pang-aagaw. Noong tinatahi niya ang damit ko, nasira niya nang di sinasadya ang bawal. Ika-6 na antas ng paglinang ng chi. Sa loob lang ng isang buwan, isa-isa silang tumayo. Isang bukal ng espiritu, isang basag na kalderong alkaimiko, ilang hulno ng elixir. Ang sekta ng pulubi sa paningin ng mga tagalabas ay nagsisimula ng magpalit ng buto. Umalis na tayo. Dumalo sa pagtitipo ng mga sekta. Oy, aling sekta galing ang mga pulubing yon? Bakit dati ko pa sila hindi nakita? Hoy, niyan hindi mo alam. Hindi ba yan ang sekta ng Kangwu na nakasingit sa ilang liblib na lambak? Hindi ko akalaing mangangahas pa silang sumali ngayong taon. Sabi nila ang buong sekta nila ay ang tagapamahala lang ang negel inang ng chi sa halos buong buhay niya. At hanggang ngayon, isa pa rin siyang inutil na nasa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Pero kung tutuusin, sa pinakahuli ng hanay nila, sino ang disipulong nakasuot ng asul na damit? Ang gwapo niya naman. Parang tunay na immortal na ibinaba sa mundo ng tao. Tingnan mo yung malaking katawan na yon, marunong pa ring magpaangas. Ang suot niya, parang tagaputol ng kahoy. Mga tao lang yan mula sa sirang sekta. Kung hindi sila aarte, wala na silang ibang maipagmamalaki. Isang wasak na sekta, sekta ng pulubi. Ang sekta ng Kangwu na nasa liblib na lambak. Hindi rin naman mali ang mga salitang yon. Pero may isang bagay silang nakalimutan. Ngayon, nandito ako sa sekta na ito. Hoy, hindi ba ito ang kawawang grupo ng sekta ng Kangwu? Ano, nangangati na ba kayo? Talagang pumunta pa kayo rito para apihin ang sekta ng Luofeng. Ha ha ha. Taizu, pag nasa labas tayo, kung kaya mong magtimpi, magtiis ka. Kahit mamatay ka, tiisin mo. Huwag na huwag kang gagalaw. Senior Brother Zhao, ito ang sinasabi ko sa iyo na pugad ng mga pulubi, ang sekta ng Kangwu. Oy, hindi ko inakalang ganito pala. Sekta ng Kangwu, isang basurang lugar na sobrang hirap, ni salawal hindi makabili. Pero nakapagpalaki pa ng ganito kagandang dalaga. Ang hubog ng katawan mo, may ibubuga talaga, ha ha ha. Hoy, cutie, kanino ka dumudura ng dumi? Sino ang tinatawag mong sira at pangit na lugar? Sino ang tinatawag mong basura? Senior brother, huwag kang padalos-dalos. Bumalik ka agad. HMPH, HMPH, HMPH. Linisin mo ang bibig mo. Pupungitin ko ang asong bunganga mo. Walang muwang na hanggal. Senior brother, akala ko pa naman na ang sekta ng Luofeng ay isang kahangahangang dakilang sekta. Pero ngayong nakita ko,
Isa lang pala silang pangkat na pumapalibot sa isang dalaga at puro dumi ang lumalabas sa bibig. Mga duwag na inaapakan ng sugatan para lang magmukhang may mukha. Isang nasa ganap na antas ng paglinang ng chi ang tinalo ang nasa ikawalong antas ng paglinang ng chi. Talaga bang ikinakaangas yan? O baka? Ang natira na lang na kayang gawin ng sekta ng Luofeng ay mang-api ng mahihina at matakot sa malalakas. Sige, sige, sige. Dahil itong basurang nasa unang antas ng paglinang ng chi ay talagang naghahanap ng kamatayan. Uubusin ko muna ang bunganga mo. Ikaw, nandaya ka. Ikaw na dapat mamatay na pulubi. Siguradong sa manggas mo, may tinatagong nakalalasong lihim na sandata na hindi pwedeng makita. Senior brother, masakit pa ba ang balikat mo? Shen, Shen, junior brother Shen, ikaw, ikaw ba yun kanina? Unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ano raw, unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon? Hindi ba sinabi mo nung nagrehistro ka na isa ka lang sa unang antas ng paglinang ng chi? Hindi ko sinadyang ilihim yun sa inyo. Sanay lang akong ibaba ang aking paglinang sa araw-araw. Sa totoo lang, ang tunay kong antas ay nasa paunang yugto ng pagpapatatag ng pundasyon. Paunang yugto ng pagpapatatag ng pundasyon. Tagapamahala, nakita mo ba yun? Kapatid na Shen, isang daliri lang ang ginamit niya. Pagbalik natin, saka na natin pag-usapan. Huwag mo akong ipahiya rito. Bilasan mong gamitin ang pinakamataas na lihim na utos ng gintong phoenix ng sekta para imbestigahan ito. Halukayin mo kahit 3 talampakan ang lalim. Suriin mo ring mabuti para sa akin. Yung nakaasol na magaspang na damit mula sa sekta ng Kangwo. Yung batang may kalahating itim na buhok. Sino ba talaga siya? Ate, narinig kong may nagbubukas na auction house sa lungsod ng kondado ngayon. Gusto mo bang pumunta at tumingin? Sa auction house, wala rin naman tayong kailangang bilhin. Manood lang ng ingay, ayos na rin. Bihira tayong makalabas. Nakakaumay din kung lagi lang tayong nakakulong sa bahay. Isama mo ito. Bakit? Maging simple lang. Bagamat hindi kapansin-pansin ang sekta ng Kangwo, mula noong huling insidente, may mga taong siguradong nakamasid sa atin. Mas mabuti ang kaunting gulo kaysa mas maraming gulo. Dalawang spirit stone bawat isa ang bayad sa pagpasok. Huwag kayong kabahan, manunood lang tayo ng gulo. Ang espadang Qinghong na ito ay isa lamang mababang antas na espiritong sandata. Ang panimulang bid ay 80 spirit stone. Isa ito sa mga susunod na pangunahing tampok. Ang Shuang Yueling ay isang mataas na antas na espiritong sandata. Ginawa ang Shuang Yueling gamit ang hibla ng 1000 taong gulang na ice silkworm, na hinaluan at pinino gamit ang pulbos ng batong sinag ng buwan. Pang-atake at pang-depensa. At may kasama pang nakakapreskong epekto. Kaya nitong labanan ang panggugulo ng mga demonyo sa puso. Lalo na itong bagay sa mga babaeng cultivator. Ang panimulang bid ay 500 spirit stone, kapatid na Shen. Kapatid na Shen, umalis na tayo. Masyadong mahal ang mga bagay dito. 850, unang tawag. Ikalawang tawag. 1,000. Baliw ka na ba? 1,000 spirit stone, hindi ako baliw. HMPH, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400. Ah. Kagalang-galang na panauhin. Kayo na mismo ang umabot sa 1,400 kanina. Ang sabi ko, 1,000 spirit stone ang inilabas ko. Kung handang magtaas ng bid ang kaibigan ng sekta ng Qingyan, magpaparaya ako. Bibilhin na sa 1,500 spirit stone. Purong luging-lugi na tanga. Pero kung may handang mag-alok ng 1,600, siya ang malulugi.
Wala akong pakialam. Masaya akong manood ng gulo. 1,000 Spirit Stone. Ikatlong tawag, ibinenta na. Shuang Yueling. Kagalang-galang na panauhin. Ibinigay yun sa iyo ni ate. Saan ka ba kumuha ng napakaraming Spirit Stone? Noong ibenta ko ang Qinling Wood, may itinabi akong ilan. Iyon ang pang-ipon ko. Gaano katagal mo ba naipon ang 1,000 Spirit Stone? Hindi rin naman katagalan, ipon-ipon lang. Hindi lang yan ang utang sa iyo ng sekta ng Kangwo. Hindi na pwede ang ganyan sa susunod. Kung magwaldas ka ulit ng pera, pagbalik natin sa bundok, habang buhay na kitang hindi tatanggapang gawa ng damit. Sige, susundin ko si ate. Tumigil ka muna, ate. May sumusunod sa atin. Ang laki ng ginastos ninyong dalawa. Pero pinagdududahan ko ang pinanggalingan ng Spirit Stone na ginamit ninyo kanina. Ibigay ninyo sa akin ang Shuang Yueling para masuri ko. Kung Lihai Timo ang pagkakakuha, ibabalik ko naman sa inyo. At saka, malaking sekta rin naman ang Qingyan Sect. Sa ilalim ng maliwanag na araw, mang-aagaw ka pa. Puwersahang pang-aagaw. Puwersahang pang-aagaw. Gusto ko lang makipagsukatan sa inyong dalawa. Tingnan natin kung karapat-dapat kayong humawak ng mataas na antas na espiritong sandata. Ate, umatras ka na. Huwag mong hayaang mapatakan ng dugo ang bago mong palda. Pero nasa yugto ng pagtatag ng pundasyon ang kalaban. Sigurado ka bang lalaban ka? Bakit, natakot ka? Nasa maagang yugto ka rin ng pagtatag ng pundasyon. Lalaban ka pa rin. Ha ha ha. Shen An, ang galing mo sa pagtatago ng aura. At ilang mumunting panlaban lang sa mga mababang angkan. Tara na, ate, panahon ng bumalik. Kung hindi pa tayo uuwi, baka si Kuya Joe na ang mabaliw sa pag-aalala at gibe ng bahay. Shen An, itong Shuang Yueling gagamitin ko ng maayos. Nakakaubos ng pasensya. Pumunta sina kapatid na Shen at kapatid na Lin para magtinda. Bakit hanggang ngayon, madilim na, wala pa rin sila? Sila, hindi kaya naipit sila ng mga tao ng sekta ng Luofeng. Huwag kang mag-alala, hindi sila basta uupo na lang at maghihintay ng kamatayan. Hindi. Ikaw na makong na puro libro, paano mo naman malalaman na hindi? Paano kung may malakas na eksperto silang ilabas? Dahil si Shen An ang kasama ni kapatid na Lin ngayon. Habang nandoon ang batang yon. Kung may malas na manggahas na umasta ng buta at manakit. Sila lang ang mapapahamak, hindi ang atin. Peste ka, ikaw na salamin. Bagamat pangit pakinggan ang sinabi mo. Pero kung iisipin ng mabuti, talagang parang ganoon nga ang absolutong tuntunin. Sa wakas, nakabalik na kayo. Muntik na akong humablat ng palakol para hanapin kayo. Kuya, ayos lang kami. Naantala lang kami sa daan sandali. Kita mo, hindi sila ang mapapahamak. Mabuti at nakabalik na kayo. Halos tapos na rin ang palitan. Bukas ng maaga, babalik tayo sa sekta. Dumating ang tao ni tagapamahala Chen. May gustong magpasang alagad. Kuya Shen, Ate Lin. Ito ang bagong alagad, si Lu Chen. Nariyan ba si tagapamahala Chen? Gusto kong pumasok sa sekta ng Kangwo bilang alagad. Guro, may gustong maging disipulo. Kumusta? Anong pangalan mo? Saan ka nang galing? Ang pangalan ko ay Lu Chen. Mula ako sa bayan ng Qingya. Narinig kong hindi masyadong tinitingnan ng sekta ng Kangwo ang likas na talento sa pagtanggap ng alagad. Kaya sinubukan kong pumunta. Ilang taon ka na? 16 ka pa lang, ano na ang antas ng kultibasyon mo? Ikalawang antas ng pagsanay ng Qi. Ikalawang antas ng pagsanay ng Qi. Sa edad na 16, hindi nga maganda ang talento. Simple lang ang patakaran ng sekta ng Kangwo. Kung gusto mong pumasok, tatanggapin kita.
Pero hindi kami nag-aalaga ng batugan. Kaya ko. Mula ngayon, isa ka ng panloob na alagad ng sekta ng Kangwo. Maraming salamat, tagapamahala. Haha, kapatid na Lu. Mula ka sa bayan ng Qingya. Silangan ba o kanluran? Sa silangan, malapit sa pangunahing daan. May pansitan ba roon? Masarap ang luto ng may-ari na babae. Oo, oo. Nakapunta na rin si kuya. Dumaan ka na lang doon. Magpahinga ka ng mabuti. Bakit, may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Wala naman. Ang pakiramdam ko lang. Interesante ang batang kapatid na ito. Ate, kuya. Ha ha ha. Bakit napakaraming kahoy na Qingling sa sekta? Ilang beses nang gumuho ang bangin sa likod ng bundok. Marami ring tuyong at patay na kahoy na Qingling ang nalantad. Dinala ni kapatid na Shen sa bayan at naibenta ang marami nilang merienda. Kapatid na Shen, araw-araw ka na lang nangingisda rito. Hindi ka ba nababagot? Hindi naman. Mas interesting kasi ang iniisip ng isda kaysa iniisip ng tao. Hindi ka lolokohin ng isda. Kapag kinagat nito ang kawit, gutom ito. Kapag hindi kumagit, hindi gutom. Simple lang. Hindi tulad ng tao na halatang gutom na, pero sinasabing hindi. Biglang tumaas ang konsentrasyon ng espiritong bukal. Hindi ito nakabubuti sa bilis ng pagpeperpekto ng elixir ni Zhao Shuyan. Hindi rin ito tama sa dalawang eksaktong pagguho sa bangin. Lalo nang hindi tama ang tungkol kay Shen An. Sa tuwing nakatayo ako sa harap niya, may sarili akong lamig na parang sumisirit mula sa buto. Tama ang sinabi ng intel ng sekta ng Luofeng. Talagang may kakaiba sa sekta ng Kangwo. Mukhang tinututukan na sila ng sekta ng Luofeng. Mukhang kailangan ng humanap ng tauhan para maturuan sila ng leksyon. Kailangan ko ring humanap ng panauhin na pwedeng seluhin ang sisi para sa akin. Hindi ito lugar na dapat puntahan ng isang tao. Ikaw, ano ka nga ba? Ako ay tao na pumunta para humingi ng tulong sa iyo. Nakatira ako sa isang maliit na sekta. Sa ngayon, baka may kaunting abala. Kulang kami ng tagabantay. Karaniwan, manatili ka lang sa likod ng bundok. Kapag may naghahanap ng gulo, lumabas ka at takutin sila. Kung kailangan, patayin mo rin. Matagal na akong kinikilalang dominanti, daan-daang taon na. Gusto mong bantayan ko ang pintuan para sa iyo. Isa itong paunang bayad. Kung maayos ang trabaho mo, may iba pa. Hindi pa tiyak kung gaano katagal. Baka ilang taon. O baka ilang dekada. Hanggang tumibay ang aking maliit na sekta. Maaari ka nang umalis anumang oras. Pumapayag ako. Tara, samahan kita para makilala mo ang daan. Ano ang pangalan ng sekta mo? Sekta ng Kangwo, hindi ko pa narinig yan. Isang maliit na sirang sekta lang. Sobrang salat, parang umiingay pa ang kahirapan. Ituring mo na lang na tama ang napili mo. Ang lugar na ito ay lugar ng pagsasanay sa paglilinang. Wala itong kinalaman sa akin. Gets mo? Pero may isang bagay akong kailangang sabihin muna. Kung ang mga tao sa sekta mo ay hindi marunong rumispeto sa lugar, at sadya akong asarin, hindi ako makakapangako na may matitira pa sila. Wala silang aasahang awa. Pati ikaw, hindi rin. Ang sekta ng Kangwo, isang sirang sekta, ay nakatira pala ng isang halimaw. Natutulog sa araw. Nagbabantay sa gabi.
Sa madaling sabi, mas mabuting lumayo pa ng lumayo sa kakaibang fish pond na yun. Tiyak na may kakaiba sa sekta na ito. Naipadala na ang transmisyong anteng-anteng. Mukhang hindi na mapakali ang sekta ng Luofeng. Pabayaan ko na itong Jade Talisman na lumipad. Ang gusto ko ay mapilit ang sekta ng Luofeng na ipunin ang lahat ng kaya nilang ipadala rito. Habang mas marami, mas masakit ang pagbibigay ko ng aral. Para tuluyan ng mabunat ang nakatagong panganib ng isang beses lang. Ang digmaan ay panalo sa bilis. Samantalahin natin na hindi pa nakakabawi ang sekta ng Kangwo. Sakupin natin agad. Tungkol naman sa pangalan. Sabihin lang na ninakaw ng sekta ng Kangwo ang mga espiritong materyales ng ating sekta ng Luofeng. Ipasa ang utos na bukas ng maaga. Ang nakatatandang Katie wala mismo ang mangganguna sa grupo. At magdala ng 10 inner sect na disipulong nasa yugto ng pundasyon papunta sa sekta ng Kangwo. Sekta ng Kangwo. Una ang paggalang, saka ang dahas. Ihanda si Lu Chen sa pagsalo. Oo. Lu Chen, ikaw na taksil na lumilingon sa kapwa mo. Ako ang kalaban mo. Ang natatanging lihim ng sekta ng Kangwo na tumatatag sa sekta, ang tatak ng Kangwo. Ang sining ng espada ng Luofeng. Ang awit ng Phoenix sa siyam na langit. HMPH, HMPH, HMPH. Hindi pa ako patay. Ikalawa, ang pagbagsak ng Kangwo. Ang Phoenix ay bumababa mula sa langit. Tagapamahala Chen, matagal ko nang sinabi sa iyo. Napakalayo ng agwat ng pundasyon ng iyong espiritong lakas. Kung ipagpapatuloy mo pa ang laban, ang lumang buhay mo ay maiiwan na lang dito ngayon. Lumabas kayo at tapusin ang mga walang matang basurang ito. Burahin ninyong lahat para sa akin. Lumabas kayo at tapusin ang mga walang matang basurang ito. Burahin ninyong lahat para sa akin. Ha ha ha. Huling antas ng Nascent Soul. Sino ang nang-ahas na gumalaw sa lugar ng aking tahimik na paglinang? At guluhin ang aking kapayapaan. Pakalmayin ninyo ang inyong galit, kagalang-galang. Hindi po namin alam na ang lugar na ito ay tagpuan ng inyong tahimik na paglinang. Nang-ahas ka pang gumalaw sa harap ko. Kagalang-galang, ako si Feng Qingyao, pinuno ng sekta ng Luofeng. Isa akong makapangyarihang kultibador sa gitnang antas ng Nascent Soul. Maaaring nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan sa nangyari ngayon. Pakiusap, alang-alang po sa mukha ng sekta ng Luofeng. Feng Qingyao. Feng Qingyao. Feng Qingyao. Kung manggahas siyang gambale ng aking tahimik na paglinang, dudurugin ko rin siya sa isang hampas. Isusugal ko ang buhay ko sa iyo. Kagalang-galang, maawa po kayo. Ako ang nagkamali at hindi nakakita ng malinaw ngayon. Nag-ambala ko po ang inyong tahimik na paglinang.
Handang magbayad sala ang sekta ng Luofeng para mapatawad ako sa panggugulo sa aking paglinang. At upang mapanagot din ang nakasakit sa mga tao ng aking lupain. Huli na ang paghingi ng tawad. Umalis ka at sabihin kay Feng Qingyao. Mula ngayon, sa loob ng 100 li mula rito, bawal nang muling tumuntong ang sekta ng Luofeng kahit kalahating hakbang. Kung muli ninyong guguluhin ang aking tahimik na paglinang, bawat papasok, mamamatay. Unahin mong protektahan ang mga ugat ng puso. Nailigtas muna ang buhay. Pero mabigat ang pinsala sa mga Meridian. Huwag kayong magmukmak ng ganyan. Hindi pa ako patay. Tagapamahala, ako ang walang silbi. Kung mas malakas lang sana ako, hindi sana kita pinapante pa sa unahan. Ate, ang pagkabali ng espada mo ay hindi naman siguradong masama. Pupunta ako sa likod ng bundok para tingnan ang senior na yun. Dahil dito siya tahimik na naglilinang. Hindi pwedeng isipin niyang walang alam sa kaayusan ang sekta ng Kangwo. Hanapan mo ako ng isang espada na bagay sa kanya. Tandaan mo. Senior sa likod ng bundok, dahil nakita mong naputol ang lumang espada niya. Kaya mo lang siya binigyan ng kapalit. Walang kinalaman sa akin ang kabayaran ng mga nakababata. Kaninang lang, ginulo ng kulog at apoy ang tarangkahan ng inyong bundok. Ang lumang bagay sa kaong ito, ay walang silbi sa akin. Kaya ituring ninyo itong kabayaran. Dahil iniwan ito ng senior na yon. At tugma rin ito sa iyong espiritong lakas. Kaya tanggapin mo na. Kapag naputol ang espada, hindi dapat maputol ang daan. Gagamitin ko po ito ng mabuti. Ang senior na yon, ay malamang na nag-ambala lang sa kanyang tahimik na paglinang ng sekta ng Luofeng. Kaya niya tayo tinulungan. Buwisit. Buti na lang at ngayon, hindi niya trip ang sekta ng Luofeng. Kung sakaling may araw na mairita natin siya nang di sinasadya, ang pinakamainam ay huwag lumapit. Huwag siyang subukin. Mula ngayon, ideklara ang malalim na bahagi ng likod ng bundok bilang bawal na lugar. Walang disipulo ang maaaring lumapit ng walang pahintulot. Ang sekta ng Kangwo ay isa lang na munting sekta, kasiliit ng lamok. Naglakas loob pa ring pumatay sa mga tao ng aming sekta. Hindi ito ang sekta ng Kangwo. Si Lei Wenbao ito. Ang punong elder na Lei Wenbao sa huling yugto ng Nascent Soul. Ang balitang naipadala bago siya mamatay. Ang tanging sinabi ay sekta ng Kangwo. Huling yugto ng Nascent Soul. Agad na iulat sa tagapamahala. Tagapamahala. Sa likod na bundok ng sekta ng Kangwo, may nagtatagong isang nasa huling yugto ng Nascent Soul. Punong elder na Lei Wenbao. Nasupil siya ng halimaw na yun sa isang bagsak. Sino ang makapagsasabi sa akin? Isang sekta na sa pinakamarami ay nasa paunang yugto pa lang ng Golden Core, na ang bilang ng mga disipulo ay hindi hihigit sa 10. Sa anong kadahilanan? Na napapakuha nila ang isang sinaunang kakaibang hayop sa huling yugto ng Nascent Soul upang kumilos. Ipalabas ang utos. Pansamantalang bawal lumapit ang mga disipulo ng sekta ng Luofeng sa likod na bundok ng sekta ng Kangwo. 100 li. Kaya ba, tagapamahala, hahayaan na lang natin ito? Hindi pwede. Pero ngayon, hindi ito ang oras para basta sumabak ng Padalos Dalos. Mahigit 100 taon nang nakasara sa pagninilay ang ninuno. At buong puso siyang sumasalpok patungo sa paunang yugto ng Spirit Transformation. Kapag matagumpay na nakalabas ang ninuno, ang pagharap sa isang Lei Wenbao sa huling yugto ng Nascent Soul, ay isang kibot lang ng kamay. Ipahanap sa lihim na hall. Gusto kong malaman. Bakit nasa likod na bundok ng sekta ng Kangwo ang Lei Wenbao na yon? Mapayapang paglinang. Walang kahit isang detalye ang dapat palampasin. Aalamin ko agad. Huwag sa pangunahing tarangkahan dumaan. Basta makumpirma lang natin, tagapamahala. Kung totoong ang nasa likod na bundok ang Lei Wenbao na yon.
Kung totoo ngang may Lei Wenbao sa huling yugto ng Nascent Soul sa likod na bundok. Masyado pa ring mahina ang lakas natin. Kailangan nating bigyan sila ng disenteng mga teknik at martial arts. At hindi dapat nila mapansin na galing sa akin yun. Buti na lang, maraming spirit stones ang naihanda sa akin ng matandang Huwei. Kung hindi, kailangan pang mang-agaw ng mga teknik. Ang susunod na item sa auction ay ang Spirit Grade Late Stage Martial Art na Crashing Mountain Feast. May 7 anyo, at kapag napinuna, pwede kang lumaban ng mas mataas sa sarili mong antas. Angkop ito para sa mga cultivator na malakas ang katawan. 7,005. Ang susunod na item sa auction ay ang Spirit Grade Movement Technique na Shadow Step, 5,000. Ang tunay na paliwanag sa alchemy, mga tala ng isang himalang manggagamot sa huling yugto ng Golden Core, 3,800. Frost Moon Sword Art, isang martial art sa paunang antas ng Profound Grade. May 9 na anyo, panimulang bid ay 6,000 Spirit Stones. 15,000. Bukas ng hapon. Dalhin ang mga ito sa batong mesa sa panlabas na looban. Napakasimple lang ng paliwanag. Ikaw na nakatatandang namumuhay sa payapang paglinang sa likod na bundok. Nakita mong ang mga disipulo ng sekta ng Kangwo ay may maayos na kakayahan. Kaya basta na lang silang binigyan ng ilang lumang koleksyon. Nakatatanda. Nakatatanda. Nakakaaliw kayong tingnan, mga bata. Ituring na lang ang basic technique na ito bilang dagdag na puhunan ninyo. Huwag nang magtanong kung bakit. Masaya lang ako. Nga pala, nasaan na ba ang batang si Shen An? Bakit hindi ko siya makita? Nasa fish pond sa likod na bundok si nakababatang kapatid na Shen. Ang batang yon, nakakaaliw din siyang tingnan sa akin. Pagbalik niya, hayaan ninyong pumili din siya ng isa. Magpraktika kayong mabuti, huwag sayangin ang mabuting loob ng nakatatanda. Opo. Sisiguraduhin kong uunlad akong mabuti. Para mas maprotektahan ko ang sekta. Kapatid na Lin, ang sword strike na ito. Parang iba na ang tao mo. Sa susunod na pugon, patayin ang apoy ng 3 hininga ng mas maaga. Mas magiging matatag ang alchemy properties, mm. Huwag magmadaling sumugod ng pilit. Ibaon muna ang sakong sa lupa. Binabati kita, kuya. Sa wakas, hindi ka nalang umaasa sa ingay para bamalot sa eksena. Ha ha ha. Unang anyo, Wind Erosion. Nakababatang kapatid na Shen, Spirit Grade. Ang huling yugto ng sandata ay talagang iba. Dumb Obel man lang ang lakas nito. Kapatid na Shen, natutunan ko na ang unang anyo ng pagbagsak ng hamog. Nakita ko ang silap nito sa gilid ng paningin ko. Binabati kita, ate. Kapatid na Shen, napakaluma na ng espadang ito.
Nakakatakot ang sirang bakal na espadang ito. Hindi na siya tatagal, mababasag na yan sa mismong lugar. Pinakamatagal, pilit lang nitong kakayanin ng isang buwan. Kapag pinilit niyang kumilos, siguradong mabibiyak ang sandata at babalik ang pinsala sa mga ugat ng enerhiya niya. Sa ganitong kagipitan, kailangan nating mag-isip ng paraan. At hayaan nating ang malas na itim na leopardo sa yungib sa likod ng bundok, na walang nakakabatid, pumunta sa isang sinaunang guho, at bumuo ng isang tagmang mahabang espada bilang handog. Ate, gamitin mo muna ang sirang palamuting ito. Palitan na lang natin ang bago kapag dumating ang oras. May isang buwan pa pala. Mukhang kailangan pa ni Lei Wenbao ng ilang araw. Ikaw na loko. Manlalamig na naman ang likod mo nang walang dahilan. Sa wakas, nakalusot na si Zhou Taizo sa ikasyam na antas ng pagsasanay ng Qi. Ang unang bagay. Hindi pa magaling ang sugat ni tagapamahala Chen. Pero kahit papaano, wala nang malaking problema. Pagkatapos pumasok ni Lin Qing at maibigay ang dobleng buwang espada, lalong bumagal ang kanyang pagsasanay. Sa bawat tabas ng espada, pinatatag niya ang sariling landas. Si Zhao Shuyan ay nagbantay sa hurno ng elixir at halos di pumikit. Ilang bote ng karaniwang gamot na elixir. Naging lakas puhunan nito para muling makabawi ang sirang sekta. Tungkol sa akin, manghuhuli lang ako ng isda. Dahil ang walang ginagawa ang pinakamahirap pagdudahan. Sira-sira pa rin ang sekta ng Kangwo. Pero may mga nagkukumpuni. May nagpapagaling ng sugat. May nagsasanay ng espada. May naglalang ng elixir. Unti-unti na siyang nabubuhay muli. Shen An, manatili ka. Shen An, sa tingin mo ba ang Lei Wenbao sa huling yugto ng Nascent Soul? Bakit ba ito napakatigas ng loob na tulungan tayo ng ganyan? Ang ating sekta ng Kangwo. Baka nagkataon lang na trip nitong tingnan ang ating sekta. Mahigit 1,000 taon na akong nabubuhay. Hindi ako kailanman naniwala sa kalokohang trip lang niya. Ang pinagmulan mo, Shen An. Hindi ko natatanungin. At hindi ko rin sisiyasatin. Sa mundo ng pagsasanay, pinakamalaking bawal ang masyadong maraming tanong. Kung dapat manahimik, hindi ako magtatanong. At kung dapat iwasan, hindi ko rin sisiyasatin. Sapat na ang nabuhay ko. Ngayon, sa harap lang ng bintana, hihiling ako sa iyo, isang nakababata sa akin, ng isang bagay. Kung sino ka, hindi ko natatanungin. Bakit ka naparito? Hindi ko na rin aalamin. Ang tanging hiling ko, huwag mong saktan sina Taizu, Shuyan, at Qinga. Napakalinis ng puso nila. Hindi na nila kakayanin pang magamit ulit ng iba. Hindi ko gagawin. Sige na, huwag ka nang makisama rito at magtiis ng lamig kasama ko. Umuwi ka na sa sarili mong silid at matulog. Kahit ano pa ang dahilan mo kung bakit ka napunta sa sekta ng Kangwo, hindi niya sila sasaktan. Pero ang sekta ng Luofeng, oo. Kaya bago dumating ang araw na yon, kailangan niyang palakasin ang sekta ng Kangwo. Lakas na kayang ipagtanggol ang sarili nila kahit hindi siya kumilos. Shen An, pinapatawag ka ni tagapamahala Chen sa pangunahing bulwagan. Halos maghapon siyang naghahalungkat sa bodega. Ang pangalan ng espiritu ng espadang ito sa gitnang antas ay bakas ng hamog. Malapit nang maputol ang bakal na espada ni Qinga. Ang espadang ito ang pinakaangkop sa Frost Moon Art. Ito ang buong bersyon ng teknik na Kangwo Heart Sutra. Nakatala rito ang lahat ng inner methods mula sa pagsasanay ng Qi hanggang sa pagiging Diyos. Isang tagapamahalang nasa paunang yugto ng Jindan. Nakabubunot pa ng kumpletong teknik na tuwirang nagtuturo hanggang sa pagiging Diyos. Hindi ko alam kung dapat ko bang ibigay sa kanila ang mga ito. Kung walang leopardo sa likod ng bundok. Kapag naikalat ang bahaging ito para sa pagiging Diyos. Hindi mapakali ang buong Tianlan. Matagal nang nakatutok sa atin ang sekta ng Luofeng. May mga ito man o wala, darating at darating pa rin sila. Tulungan mo akong ipasa ito sa kanila. Kung ano-ano na naman ang itatanong mo. Kung ibibigay mo sa kanila, hindi na sila masyadong magtatanong. Ate, bagay ito sa iyo. Isuot mo na lang sa katawan. Huwag mo ilagay sa sisidlan ng imbakan. Ate. Sa iyo ito. Bakit ka umiiyak? Inilabas na ng tagapamahala ang lahat ng nakatagong yaman niya. Nag-ensayo ako ng maigi, hindi ako umiyak. Napasukan ng alikabok. Shen An, salamat. Sa kalahating buwan, natutunan na ni Taizu ang Bengdi. Nagawa na rin ni Zhao Shuyan ang Peiyuandan. Lalo nang umaangkop ang Lin Qing at ang Shuinen Sword sa isa't isa. Ako po si Liu Yuanshan. Isang malayang cultivator mula sa Tianlanzhou. Ito ang apong babae kong si Liu Shaowan.
Noong mga unang taon ko, nakaaway ko ang isang kaaway. Hinihiling ko lang na mabigyan si Xiaowan ng isang ligtas na lugar. Para lumaki siyang payapa at ligtas. Lolo tagapamahala. Marunong akong magluto at maglaba. Hindi ako kakain lang ng libre. Manatili ka na lang. Mula kay Xiaowan. Pang-anim ang ranggo. Lolo, hindi na hadlang ang lumang pinsala mo sa mga Meridian. Matagal na itong hindi sagabal. May tinamo ka palang laso ng apoy. Sa pilitang tinataka ng iba ang lumang sugat mo. Sa ngayon, hanggang gitnang yugto ng pagbuo ng pundasyon lang ang kaya mong ilabas. Kung iinumin mo ito sa loob ng 7 araw, malulusaw ang bara sa katawan. Mga 70% nagagaling ang sugat mo. Sa loob ng kalahating taon, bawal kang makipag-away sa sinuman. Ilang Spirit Stone, Kuya Zhao. Hindi kailangan ng Spirit Stone. Ang mga halamang gamot ay pinulot sa likod ng bundok. Ako mismo ang nag-refine ng mga elixir. Kung nahihiya ka, huwag mo na lang isipin. Bumalik ka na lang at basagin mo ang furnace ko. Pagdating ng taglamig, isang silid na may singaw ang hangin sa mga siwang. Ayusin ang bintana. Ang babait ninyong lahat, ate, kuya, at mga kapatid. Masyadong maingay ang kuya. Masyadong tahimik si Kuya Zhao. Masyadong tamad si kapatid na Shen. Wala naman sa kanila ang perpekto. Ako ba, mabuti naman. Makikita mo na lang sa susunod. Kumain ka na. Sa susunod na buwan, may malaking pagtitipon ng mga sekta sa Tianyan County. Inorganisa ito ng Tianlan Auction House. 10-10 sekta, malalaki man o maliliit. Nagkalat ang mga Golden Core Cultivator. Nakakuha rin ng imbitasyon ang sekta ng Kangwo. Isasama ko sina Taizu, Shuyan, Lin Qing, at Shen An. Tagapamahala, kung pupunta tayo sa ganyang engranding okasyon, hindi ba tayo hahanap lang ng sariling kahihiyan? Kahit maghanap pa ng kahihiyan, kailangan pa rin pumunta. Lumabas tayo at tingnan ang mundo para malaman natin kung saan tayo kulang. Napakaliit lang natin. Bakit tayo espesyal na inimbitahan ng Tianlan Auction House? 20 taon na ang nakalipas, nagbenta ako ng isang batch ng spirit material sa Tianyan County. Nagkita na kami noon minsan. Ang isang pagkikita, inalala mo pa ng buong 20 taon. Nakakatakot ang network ng impormasyon ng Tianlan Auction House. Noong mga nakaraang araw, gumagamit lang sila ng tusong kalkulasyon ng mga mangangalakal. Nauna pa nilang kinausap ang nasa likod ng bundok na yun. Ang dakilang halimaw sa nascent soul na antas na kayang magpabagsak ng isang sekta anumang oras. Magbuo tayo ng mabuting ugnayan. Salamat, kapatid na Shen. Noong uli, sinamahan mo ako sa auction house ng Kangyu County para bumili ng Shuang UXC. At sinangga mo pa ang napakaraming panganib para sa akin. Noong nasa Mason-sing gubat kami pagkatapos bumalik sa lungsod. Hindi mo ba ako nasalamatin noon pa? Masaya ako, iyon na yun. Hindi ba pwedeng magpasalamat ulit ako sa iyo sa ilalim ng liwanag ng buwan? Si Shen sa kabila, nakabaluktot ang mga manggas at nakapwesto sa likuran. Kuya Shen. Nangingisda ka ba, HMM? Kuya Shen, may kumagat na bang isda? Pero 2 beses nang lumubog ang pain float. Sinusubukan lang siya ng isda. Hindi pa talaga kumakagat sa pain. Kuya Shen, bakit mo itinapon? Masyado pa siyang maliit, palakihin pa natin. Kuya Shen, hindi ba pangkain ng pangingisda? Para saan pa kaya? Para makaupo muna sandali. Doon sa may Tianyan County. Sabi ni Manager Chen, aayusin niya ang tutuluyan natin. Pinag-isipan ko rin yan. Mukhang hindi yata tama. Walang nagawa, walang tatanggap na suhol. Si Chen na matabang yon at ang matandang ito, isang beses lang nagkita. Bigla siyang naging napakainit. Hindi mapalagay ang loob ng matandang ito. Kaya sa pagpunta natin sa Tianyan County ngayong pagkakataon, balak ng matandang ito na ako na mismo ang humanap ng tutuluyan. Para hindi na makaabala kay Manager Chen. Gusto kong mauna kang pumunta sa Tianyan County ng isang araw. Humanap ka ng matitirhan. Hindi kailangang maganda. Kailangan lang malinis. Huwag masyadong mahal. Basta huwag maubos ang pondo ng sekta. Sige, aalis ako bukas. Ito ang natitirang batong espiritu ng sekta. Hindi marami, mahigit 300 lang. Isama mo ito, tagapamahala. May pera ako. Alam kong may pera ka. Pero gumagawa ka para sa sekta. Hindi pwedeng walang ilabas ang sekta. Pera. Tagapamahala, paano po ninyo sasagutin si Manager Chen? Nasagot ko na. Sabihin mong maraming salamat sa kabutihan ni Manager Chen. Pero marami ang mga tao sa sekta ng Kangwo. Pasensya na. Mas mabuti nang siya na lang ang humanap ng tutuluyan. Bukas, pupunta na naman tayo sa Tianyan County. Hindi na ito palihim. Sa harap ng lahat at walang itinatago.
Medyo bago ito sa pandinig. Matagal na siyang nabubuhay. At wala pa siyang naipaghahanap ng tutuluyan para sa iba. Napakalinaw ng hiling ni Chen Zhangmen, malinis. Hindi dapat liblib at hindi rin mahal. Ang kalinisan ang pangunahing una. Pero hindi rin pwedeng masyadong mahal. Maraming inn sa Dong Street. Sinuri ni Shen An ang 3 lugar. Masyadong luma ang una. Masyadong mahal ang ikalawa. Malinis naman ang ikatlo. Pero napakalayo nito sa lugar ng pagtitipon. Tutuluyan po kayo. Pakitingnan po ang kwarto. Magkano kada araw? 1 kwarto, 2 batong espiritu kada araw. May almusal pa, at kung 3 araw o higit pa ang tuloy ninyo, pwede pang mas mura. 1.5 batong espiritu kada araw. 4 na kwarto sa loob ng 3 araw. Pwede pa bang mas mura? Pampanauhin, 16 na batong espiritu. Hindi na pwedeng babuan pa. Pampanauhin, hindi po ba ninyo susubukang magpareserba muna ng 1 araw? Hindi na kailangan. May darating na 5 tao sa hapon ng susunod na araw. 4 na kwarto na nakaharap sa timog. 2 sa mga iyon ay kailangang magkatabi. Pampanauhin, heto ang susi. Itabi po ninyo ng mabuti. Gaano kalayo ang venue ng pagtitipon mula rito? Paglabas ng eskinita, lumiko sa silangan. Pagkatapos ng 2 kalye, kapag may nakita kang malaking puting bakuran, doon na yon. 1 amoy ng insenso lang ang lakad. Ang layo na 1 amoy ng insenso ay sakto lang, hindi masyadong malapit o malayo. Narito na ang Tianlan Hall. Tama si Chen Zhangmen. Kapag nasa labas, mas mabuti ng iwas gulo kaysa humarurot sa problema. Pero si Shen An, sa dami na ng taon niyang nabuhay, alam niya ang isang katotohanan. Ang hindi paghanap ng gulo ay hindi ibig sabihing hindi mag-iingat. Kailangang malinaw niya munang alamin ang paligid. Para sakaling may mangyari. Kahit paano, alam ko na kung saan tatakbo. Kahit hindi naman niya kailangang tumakbo. Pero kailangan ng mga kapatid niyang lalaki at babae. Shen Shidi, bumalik ka na. Nakahanap ka na ba ng matutuluyan? Oo, nahanap ko na. Sa isang maliit na tuluyan sa silangang kalye ng kondado ng Tianian na tinatawag na Folk Inn. Hindi naman kalayuan sa lugar ng palitan. Mga 1 sindi ng insenso lang ang lakad. Magkano ang nagastos mo sa 16 na espiritong bato? 1 kwarto na may 4 na higuan para sa 3 araw. Hindi nagalaw ang mga espiritong batong ibinigay ng tagapamahala. Ako mismo ang gumastos niyon. Kung gayon, utang sa iyo yon ng sekta. Nahanap na, nahanap na. Malinis na ba? Malinis. Hindi sa silangang kalye. Lakarin mo lang, mga 1 sindi ng insenso na lang ang layo hanggang sa lugar ng palitan. Hindi mahal, 1 kwarto, 1 araw, 1.5 espiritong bato lang. Shen Shikshong, bukas ba pupunta ka sa kondado ng Tianian? Babalik ako pagkalipas ng ilang araw. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, tutulungan ko si Kuya Shikshong na bantayan ang palaisdaan. Hindi na kailangang bantayan ang palaisdaan. Ang mga isda mismo ang malayang lilikha. Ako na ang magpapakain ng mga isda para sa iyo. 1 beses sa 1 araw. Huwag mong damihan. Kung hindi naman malakas ang ulan, diretso na tayong umalis. Mga miyembro ng sekta ng Kangwo, pumasok kayo. Ha ha ha. Nandito lang. Huwag kayong kung saan-saan tatakbo. Sino iyong nakapulang damit? Hindi ko maaninag ng malinaw. Iyong may dalang pamaypay. Nasa yugto ng Jindan siguro. Iyong babae. Kuya, pwede bang tumahimik ka muna? Nangangalap lang ako ng impormasyon. Ang kinakalap mo ay mga hula lang.
Wow, nasa yugto ng Jindan pala, ang lupit naman. Ah, sino ang matandang yon? Baka mga ninuno nila yon. Ang aura ng nasa rurok ng Yuan Ying. Kapareho ng naramdaman ko nung huli siyang nakulong sa likod bundok ng sekta ng Luofeng. Magkapareho na magkapareho. Ang ninuno ng sekta ng Luofeng. Hindi ba dapat nasa Huashen na si Feng Juchen? Hindi matatag ang aura ni Feng Juchen. Parang pilit lang siyang nakalabas. Walang Huashen. Pero hindi na niya ito maabyutan. Mukhang alam ni tagapamahala Chen na dumating na ang ninuno ng sekta ng Luofeng. Ano ang gustong sabihin ng ate? Nasa bahay tulungan tayo ngayon. May naramdaman ka bang may nakatingin sa atin? Wala, baka masyado ka lang kabado, ate. Napakahigpit ng pagkakakubli ng aura ng nasa rurok ng Yuan Ying. Kakayanin pa ba ni Feng Juchen na pigilan ito? Bukas sa pagtitipo ng palitan, magpapatuloy pa rin sila. Kinabukasan, babalik na sila sa sekta ng Kangwu. Hindi gagalaw ang mga tao ng sekta ng Luofeng sa prefektura ng Tianjin. Pero sa daan nila pabalik sa sekta ng Kangwu. Huwag na nating pag-usapan pa. Wala man lang silang kasing galing ng sa sekta ng Kangwu. Hindi rin pwedeng kainin ng bandila. Dumating din ang mga tao ng sekta ng Luofeng ngayon. Nakita ko si Feng Qingyao. At may ilang matatandang pinuno pa. May isa pang matandang nakaabo na damit na Daoista. Pero sa unang tingin ko pa lang sa kanya, kinabahan na ako. Lumayo ka sa taong yun. Napakalakas niya, kailan pa kaya ako aabot sa yugto ng Jindan? Nasa ikawalong antas ka na ng pagpino ng Qi. Karaniwan, aabutin pa ng ilang dekada bago makarating sa yugto ng Jindan. Tagapamahala Chen. Sabi ng aming ninuno, matagal na niyang hinahangaan ang dakilang pangalan ni Tagapamahala Chen ng sekta ng Kangwu. Inaanyayahan kanyang dumaan doon at makipag-usap. Hindi magkakilala ang matandang ito at ang ninuno ng inyong marangal na sekta. Wala namang gaanong mapag-uusapan. Sabi ng aming ninuno, kung hindi komportable si Tagapamahala Chen na dumaan doon, pareho lang kapag siya ang pumunta. Kung ganoon, papuntahin na siya. Tagapamahala, maupo po kayo. Matagal na po naming naririnig ang pangalan ninyo, Tagapamahala Chen. Matagal na po naming naririnig ang pangalan ninyo, Lolo Feng. Ang mga disipulo ni Tagapamahala Chen ay pawang mga magagandang punla. Ha ha ha. Sobra po ang papuri ninyo, Lolo Feng. Ang mga disipulo ng sekta ng Luofeng ang tunay na sagana sa talento. Tagapamahala Chen. Ang leoparding inaalagaan mo sa bundok ay napakabuti pala. Nagbibiro lang po kayo, Lolo Feng. Sobrang hikahos ng sekta ng Kangwu. Paano naman nila kayang mag-alaga ng leopardo? Tama. Ayusin mo ang mga gamit. Bukas ng madaling araw, babalik tayo sa sekta ng Kangwu.
Dumating ngayon si Feng Juchen para makipagkamustahan. Sapat na ang pangyayaring ito para magsabi ng lahat. Hindi siya pumarito para uminom ng tsaa. Nandito siya para alamin ang tunay nating kalagayan. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang lakas ng loob ng sekta ng Kangwo na makipagsabayan sa sekta ng Luofeng. Nakakita siya ng isang tagapamahala na nasa unang yugto ng Jindan. Ilang disipulong nasa yugto ng pagpapalinis ng Qi at unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Iyan na ang buong lakas ng sekta ng Kangwo. Tungkol naman sa Lei Wenbao. Pero malinaw na, naisama na niya ito sa puwersa ng labanan ng sekta ng Kangwo. Kapag kabado ang isang tao, di niya namamalayang umiinom ng tubig. Kabado siya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil nagpapanggap siya. Ginagampanan lang niya ang papel ng isang nasa unang yugto ng Jindan, na karaniwang tagapamahala. Ate, HMM. Babalik tayo bukas. Pagkatapos niyan, huwag ka nang masyadong lumabas. Tagapamahala. Hindi pa sumisikat ang araw. Kaya nga aalis tayo habang madilim pa. Lolo tagapamahala, mga kuya at ate. Bumalik na kayo. Isang buwan na mula nang bumalik kayo sa sekta. Pinatibay ni tagapamahala Chen ang depensang pormasayo ng sekta. Ayos na ang pormasayon, tagapamahala. Hanggang anong antas ng kultivasyon ang kaya nitong harangin? Hindi makakapasok ang sinumang nasa ibaba ng huling yugto ng Jindan. Huling yugto ng Jindan. Hindi ba't mas malakas pa yun kaysa sa dakilang nakatatanda ng sekta ng Luofeng? Hindi makakapasok ang sinumang nasa ibaba ng huling yugto ng Jindan. Ibig sabihin, ang mga cultivador na nasa huling yugto ng Jindan ay hindi kayang pigilan ng pormasayo na ito. At si Feng Juchen, ang matandang ninuno ng sekta ng Luofeng, ay nasa tugatog ng Yuanying. Ang pormasayo na ito ay hindi ginawa para harangin si Feng Juchen, kundi para hadlangan ng iba. Para mabigyan ng mga tao sa sekta ng kaunting oras para makatakas. 2 araw pa ang lumipas. Natuklasan ni Zhao Shuyan ang isang kakaibang bagay sa silid ng alchemy. Ilang halamang espiritual na dinala niya mula sa kondado ng Tianyin, na inilagay sa estante, ay nalanta lahat sa isang gabi. Parang sinipsip ng kung ano ang espiritual na enerhiya. Pag hinawakan, naging pulbos agad. Isara ng mahigpit ang bintana. Bakit bawal magbukas ng bintana sa gabi? Ano bang meron doon? Ang bitak sa likod ng bundok. Alam ba ni tagapamahala Chen? Ang bawat damo at punong kahoy sa likod ng bundok ay kabisado ni tagapamahala Chen. Pero hindi niya kailanman binanggit ang bagay na ito. Kakaibang palaisipan. Kuya Shen, may kung anong bagay ba sa likod ng bundok? Bakit mo natanong yan? Kagabi, bumangon ako para uminom ng tubig. At may nakita akong isang liwanag sa bandang likod ng bundok. Parang may isang mata na nagmulat. Anong kulay ng liwanag? Kung lila, baka alitaptap lang. Naglalabas ba ng lila ang alitaptap? Iba't ibang kulay ang alitaptap sa bundok. Ano na namang problema? Gaano karami ang alam mo tungkol sa selyo sa tuktok ng bundok? Naramdaman mo rin. 3 taon na. Hindi pa ako nakakatagpo ng kahit ano na gusto kong takasan. Alam mo ba kung ano ang nasa loob?
Bantayan mo lang ang selyo para sa akin. Sabihin mo sa akin kapag may pagbabago. Malamig sa gabi, uminom ka ng mainit para uminit ang katawan. Ate, hindi matahimik ang likod bundok kamakailan. Huwag kang pumunta sa gabi. Sino ang hinahanap mo? Ako si Chen, tagapamahala ng Tianlan Auction House. Sa utos ni Manager Chen ako narito. Maghatid ng liham para kay tagapamahala Chen. May malasakit si Manager Chen. Umuwi ka at sabihin mo kay Manager Chen na natanggap ko na ang liham. Natanggap ko na. Shen An, sa liham ni Manager Chen ay sinabi na, nais ng Tianlan Auction House na magbukas ng sangay sa Kangwo County. Tinanong kung handa ba akong makipagtulungan. Hindi para sa akin ang pakay ni Fatty Chen. Para doon sa leopard ang habol niya. Hindi ko balak tanggihan siya. Hindi ko siya tinanggihan dahil ayokong makasagasa sa Tianlan Auction House. Hindi ako nakipagtulungan dahil ayokong atali ang sekta ng Kangwo sa barko ng iba. Tama ang sinabi ng tagapamahala. Ayokong atali ang sekta ng Kangwo sa barko ng iba. Tama ang sinabi ng tagapamahala. Kaunting handog lang. Pakiusap, tanggapin mo ito, tagapamahala Chen. Sige, ihahatid ko ng tiyak. Xuanji Spirit Herb at Biluo Herb, tig 300 taon na. Tagapamahala, nililigawan nila tayo ng pabor. Dahil lang sa leopard na yun. Sabi ni Manager Chen, ang sangay ng Tianlan Auction House sa Kangwo County ay magbubukas na sa susunod na buwan. Kapag may binili kayo, may diskwento pa rin. Tumanggi ako. Hindi ko na kailangan ng token. Pero ang diskwento, ibibigay pa rin. Tahimik si Fatty Chen ng matagal. Sa huli, pumayag din siya. Kailangan kong lumuwas ng malayo. 3 hanggang 5 araw lang, babalik na ako. Ipagkakatiwala ko na sa inyo ang sekta. Shen An, huwag mong sosobra ng pagpapakain sa mga isda sa palaisdaan. Hindi pumunta si tagapamahala Chen sa Tianyan County. Sa halip, dumiretso siya pakanluran papuntang kabundukan ng Changduan. Kumpletong formation disk, isang kasanayan, at isang natitirang mountain protecting formation. Lalong lumalalim ang misteryo ng matandang yun. Binatang Shen, may isang pabor akong hihilingin. Sabi niya, kung sakaling may mangyari sa akin balang araw. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Xiaowan. Alam kong napakapangahas ng kahilingang ito. Wala akong dugo at walang ugnayan kay Binatang Shen. Dumating lang ako sa sekta ng Kangwo ng mahigit kalahating buwan. Pero matagal ko nang sinusubaybayan ang lahat. Si Binatang Shen lang ang makakapagpanatag ng loob ko. Kuya Shen, babalik ba ngayon si Lolo tagapamahala? Hindi ko alam, pero sabi ni Lolo, babalik daw si tagapamahala ngayon. Kapatid na Shen, bakit bumalik na ang tagapamahala? Pupuntahan ko siya para sunduin. Kung sinabi ni kapatid na Shen na sasanduan ka niya, hayaan mo siyang samando. Paano mo nalaman na bumalik na ako? Naramdaman ko. Hindi nabali ang buto. Pero nasugatan ng mga meridian. Kailangang magpagaling ng hindi bababa sa 1 buwan. Ano ang nasa kahon? Bagay na iniwan ng ninuno ng sekta ng Kangwo. Matagal na itong nakabaon sa ilalim ng lupa sa kanluran. Hukay ko na ito at kinuha. Bumalik na ang tagapamahala. Ayos lang ako. Ano ang balak ninyong gawin sa laman ng kahon, tagapamahala? Bubuksan ko, pero hindi ngayon. Ayos lang ang tagapamahala. Hayaan mo siyang magpahinga. Ano ang ginagawa ni Lolo tagapamahala sa loob? Shen An, tagapamahala. Ang mahalagang yaman ng sekta ng Kangwo, ang hiyas ng Hanyuan. Buksan mo ito. Pumunta po kayo sa kabundukan ng Changduan para hukayin ito. Nandoon pa rin ang bagay na yun sa kondado ng Kangwo. Kaya lang sila mangangahas pumasok para hukayin yun. 3 araw na akong naghihintay. Natutulog pa siya. Hindi pa siya lalabas pansamantala. Tagapamahala, bakit po ninyo gustong sumugal sa ganitong panganib? Dahil hindi na magtatagal at hindi na namin kayang protektahan ang sekta ng Kangwo. Halos hindi na makaya ng selyo sa tuktok ng likod bundok. Hindi alam ng matanda kung ano ang nakaselyo sa loob. Buong buhay na akong nagpakaduwag at umiwas sa gulo. Pero sa pagkakataong ito, ayaw ko nang umurong. Marami ng pagkakamali ang nagawa ng matanda sa buhay na ito. Ang tanging tama ko ay noong huli. Iyong pagtanggap sa batang yon. Hindi ko pwedeng hayaang malibing sila kasama ng sekta ng Kangwo. Gagamitin po ninyo ang hiyas ng Hanyuan para patibayin ito.
Ano ba ang magagawa nito? Ang nakaselyo sa tuktok ng likod bundok ay takot sa lamig. Makakapagpabagal lang ang hiyas ng hanyuan sa pagbagsak nito. Baka 1 taon o 2 taon. Karagdagang panahon yon. Hayaan mo akong mag-isip ng paraan. Kuya Shen, ang lamig ng tubig. Hindi kaya mamatay sa lamig ang isda. Hindi naman sila takot sa lamig. Kuya Shen, sa tingin ko, hindi masyadong masaya si Lolo tagapamahala nitong mga huling araw. Wala, may ilang bagay lang na mahirap ayusin. Kaya ba yon ni Lolo tagapamahala? Kung kaya niya, kaya ko rin. Bakit ka na naman nandito? Sa utos ni tagapamahala Chen. May dala akong mensahe para kay tagapamahala Chen. Ipinababalita sa akin ni tagapamahala Chen na iparating ito sa inyo. Ang sangay ng Tianlan Auction House sa kondado ng Kangwo. Magbubukas sa 15 ng susunod na buwan. Kung interesado kayo, pwede kayong pumunta at tumingin. Iyon lang. May isa pang sinabi si tagapamahala Chen. Kapag nahuli, may mababago. Alam na ng matanda. May dala kong isang bagay na nakuha ko. Makakatulong itong mapanatili pansamantala ang sekta ng Kangwo. Sa susunod na ilang panahon, huwag munang lalabas ng malayo ang lahat. Magtuon na lang kayo sa pagsasanay. Bakit hindi? Wala namang dahilan. Shen An. Narinig mo ang sinabi ni tagapamahala Chen. Paano nalaman ng tagapamahala? Hindi ko alam. Pero hula ng matanda, may paraan kang makarinig. Kapag nahuli, may mababago. Pero ngayon, pahabaan na lang muna natin ang oras. Kapag hindi na pwedeng patagilan, saka na natin pag-usapan. Ipaliban mo hanggat kaya. Kapag hindi na kaya, ako na ang bahala. Tagapamahala. Oo. Ano ang pakay ninyo? Papatibayin ang selyo. Hindi mo ito mapapatibay. Mas malakas ang nasa loob kaysa sayo. Mas malakas din kaysa sa akin. Sapat na yan, tagapamahala. Nakaselyo na. Dalhin mo na siya pababa. Ako na ang magbabantay dito. Shen An. Huwag mong sabihin sa kanila, HMPH. Tagapamahala, tingnan po ninyo. Tagapamahala, sino ang nagpadala nito? Si Liu Yuanshan ang nagsabing halos tapos na ang mga bagay. Babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Hehe, pwede na akong mapanatag. Ano ang sabi ng mga nakatataas? Ikaw na ang tumingin. Tagapamahala, nakahanap na po ako ng kaaway ko. Mas malaking abala pa yon kaysa sa isang rebel tong Jade. Pero kaya ko itong harapin. Shaowan, pakiusap. Kung hindi ako makakabalik, pakiusap, sabihin mo sa kanya. Hindi ibig sabihin na ayaw siya ng lolo. Hindi na siya makakabalik. Balak mo bang sabihin? Kay Shaowan, kapag umabot na sa puntong hindi na pwedeng maghintay, saka mo na sabihin. Hua, ano ang ginagawa ni lolo ngayon? Sinabi ni lolo na maghihintay siya hanggang sa gumaling ang mga sugat niya. Tapos dadalhin niya ako sa kondado ng Tianyan para maglibot. Napakalaki ng kondado ng Tianyan. 100 beses na mas malaki kaysa sa bayan ng Qingya. Ang matatamis na pasalubong na dinala ni Kuya Shen mula roon noong huli. Masyadong matamis, hindi ko gaanong gusto. Pero kung si lolo ang bumili ng matamis, gusto ko rin. Anong ikatatakot ko? Baka hindi na bumalik si lolo. Sinabi ng lolo mo na babalik siya. Totoo ba talaga ang sinasabi mo ngayon? Sige, maghihintay pa ako. May mga lihim na tiktik ng sekta ng Luofeng sa paanan ng bundok. Ilan sa kanila ay nasa huling yugto ng pagtatag ng pundasyon. Gusto mo bang alisin ko sila para sa'yo? Hindi, gusto ko lang natakutin mo siya. Tuwing gabi, umikot ka sa tarangkahan ng bundok. Hindi mo kailangang umungal o magpakawala ng presyon ng aura. Ikot ka lang, basta makita ka niya. Ipinakiusap ni Ginoong Chen sa akin na maghatid ng mensahe kay tagapamahala Chen. Kamakailan ay nagpapakilos ng mga tauhan ang sekta ng Luofeng. Sabi ni Ginoong Chen, gusto nang kumilos ni Feng Ju Chen. Pinigilan siya ni Feng Qingyao. Sa tingin ni Feng Qingyao, hindi pa tamang panahon. Sa tingin ni Feng Ju Chen, dumating na ang tamang oras. Lalo pang lumalaki ang agwat ng kanilang hindi pagkakasundo. Darating ang araw na may isang panig na lulupig sa kabila. Kung si Feng Qingyao ang manaig kay Feng Ju Chen, may kalahating taon hanggang 1 taon pang palugit ang sekta ng Kangwo. Kung si Feng Ju Chen ang manaig kay Feng Qingyao, nauunawaan ko na. Pasalamatan mo para sa akin si Ginoong Chen.
Nandito na ang mga tao ng sekta ng Luofeng, tagapamahala. Lahat sila ay dumating. Nandito na ang matandang demonyong yon. Narito ang dakilang ninuno Feng. Pinaparangalan nito ang hamak na sekta ng Kangwo. Pero medyo sobra naman ang palabas na ito. Tagapamahala Chen, may tatlong landas akong ihaharap sa iyo ngayon. Una, ang sekta ng Kangwo ay sasapi sa sekta ng Luofeng. At magiging saklaw na sangay. Ang mga yaman at si Lei Wenbao ay mapupunta sa sekta ng Luofeng. Ikalawa, kung hindi ka papayag, papatayin kita. Ang mga papayag sumuko ay mabubuhay. Ang mga ayaw, sasama sa iyo sa kamatayan. Ikatlo, kung hindi ka papayag, hindi rin papayag ang mga disipulo mo. Papatayin ko ang lahat. Mula ngayon, buburahin ang sekta ninyo sa talaan. Sa loob ng 800 taon mula nang itatag ang sekta ng Kangwo. Ngayon din, hindi. Pipiliin ko ang ika-4 na landas. Hindi sasapi, hindi sesuko, at hindi magbibigay ng kahit ano. Kung gusto mo akong labanan, sasabayan kita. Tagapamahala, sasama ako sa inyo. Mabuti. Kung gayon, pagbibigyan ko kayo. Ngayon, buburahin ang sekta ng Kangwo. Matandang yan, nakalimutan mo ba na narito ako? Isang nascent soul. Ang cute na nasa huling yugto ay ang lakas magyabang. Kung gayon, hayaan mong matikman ng cute na ito ang galing ng iyong mataas na estilo. Lei Wenbao, hindi pa ako patay. Tagapamahala, balikan mo at ayusin mo yan. Kailangan ng mahigit 2 buwan para gumaling. Ate, babalik pa ba ang mga taong yun? Totoo ba ang sinabi ni na Kuya Shen at ate? Totoo. Kuya Shen, napakalakas ba ng matandang yun ngayon? Oo. Mas malakas pa kaysa kay Lolo tagapamahala. Oo, mas malakas pa kaysa kay Lei Wenbao. Oo. Mas malakas ba siya kaysa sayo? Hindi, mas mahina ang matandang yun kaysa sa akin. Mabuti naman.